Magandang gabi po. Okay po, for our, sa atin po, pagsisimula, anayayahan ko po na ang lahat na magsisimula. At atin pang awitin ang ating theme song, Isang Sandali. Sandali, sa isang tunog ng trompeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus na ating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Salubungin natin siya. Ay pabago niyang kalwalhatian, dalisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay nakamtan. Purihin ng Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus na ating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo'y manalangin, mga anak. Pwedeng wag maingay. Okay. Tayo ay makikipag-usap sa ating Panginoon, kaya walang maingay, okay? Para marinig ni Jesus yung ating dalangin. Okay? Thank you. Tayo manalangin. Mapagpala namin Ama na nasa langit, kami po'y narito, lumalapit sa inyo, humihiling po ng inyong patnubay sa aming gagawing pagpupulong ngayon. Naway kayo po ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Lalo tigit ang mga bata, bigyan sila ng katalinuhan, mabuting pandinig at pangunawa upang sa gayon, Panginoon, maunawaan nila ang mga sasabihin at gayon din ang mga nakikinig dito na mga kaibigan namin. Saman po sila naroon, Panginoon, kung narinig nila ang tinig ang magiging mensahe ay sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Naway katukin niyo po ang kanila mga puso at isipan upang sa gayon, Panginoon, tumimo sa kanilang mga puso at isipan ang mensaheng mapapakinggan ng bawat sa amin. Umaasa kami, Ama, na pagpapalain niyo po si Pastor Wow sa kanyang pagsasalita. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan at maging pagpapala ang mensaheng ito na manggagaling diyan sa inyo sa kaitaasan.
Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagdinig sa aming mga dalangin. Salamat sa pagpapatawad sa mga pagkakamali at pagkukulang na aming nagagawa. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay, thank you. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi mga bata. Ayan, salamat sa pagdalo at narito kayo muli. At sa atin po, magandang gabi po sa inyo. Naku, ibang-iba talagang energy ng mga kabataan sa ating mga young at yesterday, di ba? Young adults daw. So ngayong gabing ito mga kaibigan, muli ho tayo mag-aaral patungkol sa pangkalusugan. At kahapon ho, ay sino nga ulit yung teacher kagabi? Si Ate Kat, ay pinangunahan niya po tayo sa kung ano nga ba yung ibig sabihin ng lifestyle medicine. So ito po palang lifestyle medicine, ito po yung medisina sa pamamagitan ng iyong pamumuhay na pwede ka palang gumaling sa iyong sakit, magkaroon ng masigla at malusog na pangangatawan sa pamamagitan lamang ng good lifestyle. At okay lang ba na mga bata, eto, ganito kayo. Ito. Ay, hindi yan heart. Ganito, oh. Ganito lang. Ganito. Yan. I-close nyo. Susian nyo. Itapon nyo yung susi. Walang magsasalita sa inyo, ha? Pag tinanong ko lang kayo, tsaka lang kayo magsasalita. So ngayon mga kaibigan, ang topiko natin ngayong gabing ito ay patungkol sa nutrisyon. Ayan. At katulad ho ng bersikulong atin na pag-aralan kagabi, ang sabi ho sa ikatlong Juan 1:2, minamahal, higit sa anumang bagay, ninanais ko na ikaw ay umunlad at maging malusog. So ito po pala yung kalooban ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. At ano pa? At kung paanong umunlad daw ang ating kaluluwa, ay umuunlad din ang ating pangangatawan. So, ayan. So, pagkain, pampahaba ba ng buhay o pampaikli ng buhay? Sa tingin nyo kaya? Okay, mga bata, susian natin. Ang pagkain ba pampahaba o pampaikli ng buhay? Pampahaba ng buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan, dito tayo. Nay, naniniwala po ba kayo na pampahaba ng buhay ang pagkain? Amen. Opo. Depende daw sa klase ng pagkain. Ayan. At yan po ang sasagutin natin ngayong gabing ito. Tunay ba na pampahaba ng buhay ang pagkain o pampaikli? O, susian nyo ng mga bata ulit yung inyong mga bibig, ha? Ayan. Ang sabi ho sa Genesis, ay pinagkaloob ho sa atin ng Panginoon ng alin? Ang sabi niya, ibinigay ko rin naman sa inyo lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi sa mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ibig sabihin, ayan, pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang mga bungang binhi. Ano pa? Halamang luntian. Yan. Ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. So yan ho, ang original na dieta na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At sabi niya, pinatubo ng Diyos sa lupa lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting pagkain. So dyan po pala nagmula yung
diet ho natin, yung pagkain natin, gawa ho ng Panginoon, likha ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang pagkain ho natin ay butil-butilan, yan, katulad na nakikita nyo dyan, prutas, gulay, ayan, at buto, ayan, yan ho, ang pagkain ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So, ano nga ba ang nutrisyon? So, sa pinakamaikling explanation kung ano ang nutrisyon po ang nagpapanatili ng paglaki ito po ang isang proseso ng pagsipsip ng sustansya na mula sa kinakain natin upang mapanatili ang paglaki ng kalusugan ng buhay ng tao. O kaya naman, mas mapahaba pa ang buhay ng tao. So, meron ho, pag sinabi hong nutrisyon, ito lang po yung 6 yung tatandaan. At alam ko, pamilyar na to sa inyo. Carbs, which is carbohydrates, protein, fats, water, vitamins, and minerals. Ang ibig sabihin po ng macronutrients, kinakailangan ho natin ng malaking amount ng ganitong pagkain para sa ating katawan. At pag micro naman, kakaunti lang. Hindi mo nga makita Pero eto, yan katulad ng mga tinapay, mga beans, mga mani, kailangan ho natin ng malaki. Katulad din ho ng water, kailangan natin ng malaki. Ayan. So, ayan ho At ano nga ba ang carbohydrates? Ayan. So, ang carbohydrates po, yan po ang nagbibigay ng enerhiya sa atin. So, yan po ang pinakapangunahing nagbibigay ng lakas sa ating pangangatawan. Ayan. So, mga bata, ano nga ulit yung nutrisyon o nutrients na nagbibigay ng enerhiya? Carbohydrates. Ano ulit? Very good. Ayan. So, ang mga halimbawa ng carbohydrates, yan po nakikita ninyo. Bread, mais, kamote, kasama na po dyan ang pinaka-paborito nating kanin. Ayan. Ano pa? Mga pasta. Yan po ang mga carbohydrates. At para magkaroon ng enerhiya ang inyong katawan, kailangan nyo ng? Ayan, yan po ang sasabihin nyo kay mama na kailangan ko ng carbohydrates, mama. Ayan. Next naman po ay protina. Ang protina naman po, ang taga-ayos ng nasirang tissue ng inyong katawan. Halimbawa, mga bata, kayo ay nagkasugat. Para mabilis na gumaling ang sugat ninyo, sabihin nyo kay mama, Mama, kailangan ko ng protina. Ano ulit? Protina! Very good. Kailangan ho natin ng protina. At ano ang mga halimbawa ng pagkain ito? Isda, ayan. Kailangan natin ng, yan, yung mga karne. Maari din naman yung mga munggo, mga iba't ibang butil. Ayan, iba't ibang uri ng mga buto. Ayan po, mataas sa protina. Ano ulit? Protina. Very good, ayan. At ang protina ang taga-ayos ng pangangatawan. Next po ay fats o taba. So, kailangan po natin ng fats o taba sa ating pangangatawan. So, ito po yung mga mabubuting taba na kinakailangan natin sa ating pangangatawan. Bakit? Sapagkat tumutulong to para ma-absorb or para ma-absorb ng katawan nyo yung mga bitamina sa inyong katawan. Ayan. For example po, halimbawa po, gusto niyo, para magkaroon kayo ng vitamina A, kailangan nyo ho ng taba. Ayan. At ang taba daw ho, ay tumutulong sa pag-absorb ng bitamina at energy storage ng katawan. So halimbawa ho ay isang araw kayo nag-fasting o hindi kumain. So paano po napapanatiling buhay kayo? Dahil ho yun sa taba. Dahil nagsustor ho siya o nag-iimbak siya ng enerhiya. Ayan. Ngayon, yan. Ano po ang tawag dito, mga nanay? May alam niyo po ba kung anong tawag dito? Ano po yon? Pyramid food. Food pyramid. Ayan, pyramid. Ano ulit mga bata? Kung ano yun? Wow, very good naman talaga. O ano? Food pyramid.
So kung ano po yung pinaka nasa baba, yan po yung pinakamalaking amount na kailangan natin. At yan po ay halimbawa ng carbohydrates, katulad ng bigas, ayan, mga, ano ba yan, mga bread, ayan. Kasunod ho dyan, ang mga prutas, gulay. Sunod po ay protina, mga isda, mga buto, ayan, karne. At ang panghuli naman ay yung fats, mga matatamis, ayan, at kaya mga gatas, ayan. So, eto po ay kumpleto sa tinatawag na, alam niyo ba ang mga bata, yung GO, grow, and glow? Yan po yun. Go, mga bata, asan ang susi? Mga bata, susian? Tapon. Okay. Ayan. Go, grow, and glow. Ayan. So sa tingin nyo kaya, saan dyan ang go? Saan kaya dyan ang go? Oh, pag gustong sumagot, taas ng kamay. Saan ang go? Yung gulay po. Mali. Saan po ang go? Nasa baba. Ayan. Yan po, nasa pinakababa. At ibig sabihin po ng go, ibig sabihin makakapagbigay sa atin ng energy. Go. Ayan. Ano naman dyan ang grow? Ayan, yan naman po ang mga isda. Kasi nakakatulong po yan para tumangkad tayo. Ano nga ulit, yung grow nakakatulong para tumangkad. Parang di kayo nakikinig, ano? Grow, ayan. At ang huli ay glow, para naman magkaroon tayo ng magandang complexion. Ayan, maging maganda ang ating kulay. Ayan, dahil punong-puno siya sa vitamina. Ayan naman po ang mga prutas at gulay. At bakit ko sinasabi sa inyo ang go, grow, and glow? Ano naman ang gagawin namin dyan, Ate Nisa? Bakit? Kasi kailangan po natin ng balanseng pagkain. Ayan, natakpan. Pero ito po ang tinatawag po dito ay pinggang Pinoy. At lahat po tayong mga Pilipino or kahit sinong tao na nabubuhay sa mundong ito ay kailangan na balanse ang ating pagkain. Merong go, merong glow, at merong grow, merong glow, at merong go. So kung makikita nyo dyan, ang pinakamalaking amount, kung iisipin nyo po ang pinggan ninyo, dapat merong kanin, o kaya kamote, o kaya pasta, merong gulay, merong protina, ayan, at meron din namang prutas para sa glow. Ayan. Dapat ganyan ho yung ating pinggan. E paano kapag yung ulam ko pala ay kanin at hotdog? Balanse kaya yung pagkain na yon, kanin at hotdog? Kanin at hotdog, na-meet niya kaya yung merong go, grow, and glow? Tita, na-meet niya kaya yung kanin and hotdog? Hotdog? Kanin at hotdog, balanse kaya yung plato ngayon? Ay, pwede. Pwede. Kanin at hotdog. So, hindi po. Kasi walang prutas, wala ding gulay. Ayan. So, yan po yung pinaka-ideal o pinaka-balanse na pagkain na meron ho tayo. At sikapin ho natin na bawat kakain tayo, kompleto ho niyan. Ayan. Sa paanong paraan kaya yon? So, matatapik ko natin mamaya. So, tamang nutrisyon para sa mga bata. So, ayan. In-expect ko maraming nanay dito ngayon. Pero alam niyo po ba mga nanay, na ang mga bata ho, yan po yung pinaka dapat iniingatan natin sa pagdating sa pagkain. Bakit? Kasi kapag mali ho yung kinakain nila, bata pa lang sila, pagtanda ho nila, nako, ang sisi niyan sa inyo ho, mga nanay. Ano ang pinakauna? Balanseng pagkain. Katulad ho noong, eto, kailangan ho, balanse yung pagkain ng mga bata. Ayan, hindi po, umaga hotdog, tanghali itlog, gabi tuyo. Naku, patay tayo dyan. Wala man lang kagulay-gulay. O kaya, hotdog everyday okay. Naku, ano mga bata, kumakain ba kayo ng gulay? Very good, ayan. So, ayan. Ano pa? Sapat na protina.
Bakit mahalaga ang protina sa mga bata? Kasi ang mga bata po, habang sila ay lumalaki, kailangan ho suportahan yung kanilang paglaki. At kapag kulang ho sila sa protina, hindi ho sila tatangkad. Hindi rin ho sila tatalino sa totoo lang. Ayan, kaya ang sabi doon, at the age of 1 years old up to 4 years old, dapat pinapakain nyo na ng matinding protein o protina ang mga bata. So, katulad ng mga beans, tokwa, ayan, isda, ayan, yan po yung mga protina natin. Ano pa? Ano pa? Ang sabi dito sa pangatlo, vitamina at mineral. Ang vitamina po ay nakukuha lamang sa mga gulay at prutas. Hindi rin. Nakukuha din siya sa karne. Ayan. So, mahalaga po ang vitamina at mineral para masuportahan yung paglaki din ng bata. Pang-apat, mga kaibigan, iwas sa sobrang matatamis, maaalat at mantika. Kasi mga bata po, natural ho sa kanila na mahilig ho sa matatamis. Pero kapag hinahayaan ho natin sila ng kain ng matatamis, hanggang pagtanda ho nila, dala-dala ho nila yun. Ayan. Kung bata pa lang sila, pinapakain na po natin sila ng maalat na pagkain. Paglaki ho nila, yung panlasa din nila maalat. Ganun ho yun. O mga bata. Ayan. Sapat na tubig. Alam niyo po ba mga kaibigan, na ang sapat na tubig, yan po yung pinakamaiging suporta para magkaroon ng malakas na buto ang bata. Ayan, actually kahit nga hindi sila madalas na naggagatas, pero kapag sapat ho yung tubig nila, simula pagkabata hanggang paglaki nila, matigas ho ang buto niyan, sa totoo lang. At malaatleta ho yung buto niyan ng batang yan kapag meron ho siyang sapat na tubig. At pang-anim, higit sa lahat ay nasa regular o oras ang pagkain. Sapagkat kung hindi oras, ba naman, ay maaaring magkasakit ang bata. Ayan, magkaroon ng iba't ibang sakit. So, ayan. So, nakikita nyo dito, ang bata, ayan, ayaw niyang kumain ng gulay. Ayan. Di ba? Bakit kaya sa tingin ninyo ayaw kumain ng bata ng gulay? Ano kayang reason? Po? Hindi siya nasanay kasi nung maliit pa. Ayun, tamang-tama ho. Ang bata po, kaya hindi ho kumakain ng gulay kasi hindi ho siya nasanay ng bata pa lang. Alam niyo ho ba, ang bata ho, pag age siguro ng mga 6 months pataas, hindi, 0 to 6 months, kailangan ho talaga pure na gatas lang. Pero pag lumagpas ho sa 7 na, pwede nang patikim-tikimin ng mga durog na gulay at prutas. Ayan, pwede na ho silang pakainin. At kapag sa ganong edad, 7 months pataas, nakatikim siya ng lasa ng matamis. Nakatikim siya ng lasa ng umami, yung magic sarap. Ayan. Ayan. Paglaki niya ho, pag nakatikim siya ng ibang lasa ng pagkain, katulad ho ng mapait, katulad ho ng lasa ng gulay, tatanggihan niya ho talaga yung pagkain yan. Kaya ibig sabihin, ang panlasa ng bata, pwedeng turuan. Basta bata pa lang sila, yung hindi pa sila makakatanggi, pag hindi pa sila makareklamo, yun po yung panahon na turuan natin sila na kumain ng ganong uri ng pagkain. Kasi habang lumalaki sila, ina-accept or tinatanggap nila yung ganong uri ng lasa ng pagkain. Pero wag ho kayo mag-alala kung medyo malaki na yung anak ninyo kasi pwede pa rin ho yan turuan paunti-unti. Ayan. So next ho, turuan silang kumain ng gulay at prutas habang sila ay bata pa. Yan po yung pinakamaiging gawin natin sa mga nanay ho natin. At sa mga ate dyan, sa mga tito dyan, sa mga tita dyan, sa mga lola dyan. Ayan. Responsibilidad ho natin ng mga bata pagdating sa kanilang nutrisyon. At ito po yung inaakala natin sa lahat. Parang totoo nga, no? Ang mahal kasi ng kilo ngayon ng kamatis, 100. Ayan. Expensive, o kung sa Tagalog, mahal na ang gulay. Ito ang nakakalungkot sa lahat. Sabi, Ate Nisa, ayoko na talaga magulay. Mahal.
mag-ano na lang ako, magganito na lang talaga ako. Magtuyo na lang ako everyday. Ayan. So, ito yung pinakamahirap sa lahat mga kaibigan. Habang tumatagal, nagmamahal din ang gulay. Ayan. Pero mga kaibigan, alam niyo kung magkano yung talbos? Sino po nakakalam dito kung magkano isang tali ng talbos? 25. 25 pesos. Madami na kain. Sapat na kain sa ilang tao makakain sa 25 pesos na talbos? Mga dalawa lang yun. 2 tao lang? Magkano? Ha po? Konti lang, ayan. Nakabili po ako ng isang tali ng talbos. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po ubos. Malago kasi siya, na-timingan ko nung time na yun na madami-dami, binili ko na. Sa gayon ho, mga nanay, kapag nakita nyo madami na, tas mura lang, bilhin nyo na po, ayun. So, expensive. Pero tinan nyo ba naman kasi mga pagkain nandyan? Broccoli ba naman, asparagus, ano ba gaya, beans? Medyo may kamahalan ho talaga yan. Pero kung susuportahan niyo yung mga gulay na lokal lang, yung mga gulay na nandito lang sa paligid natin, katulad ng alugbati. Ayan. Libre yun kapag may tanim kayo, malunggay. Talbos, lalo na kung may bakuran kayo at masipag kayong magtanim. Naku naman, libre, hindi ho expensive, hindi po mahal. Ano pa? Yung pechay ho, alam niyo ho ba mga kaibigan, yung pechay, napakabilis tumubo niyan. Ilang linggo pa lang nag-sprout na yan, tapos isang buwan meron na, pwede na panghalo sa noodles. So, eto po yung sinasabi natin na kahit mahal, tapos tumitiis tayo sa noodles, ganyan, pwede pa rin ho natin gawing masustansya yung pagkain natin. Sa papaanong paraan ho? Halimbawa ho, meron ho kayong noodles. Ayan. Ano ho pwedeng gawin sa noodles? Pwede nyo hong dagdagan ng malunggay. Pwede nyo rin naman siyang dagdagan ng kalabasa. Unhealthy ba to o healthy na? Healthy na, di ba? Di ba? Ganon yan mga kaibigan. Na kahit kakaunti lang yung budget natin at tayo ay budgetarian, sikapin pa rin ho natin malunggay libre. Tapos bumili ka ng kalabasa na tag 20 pesos na hati. Ayan. Di pwede na, di ba? Masusuportahan mo na yung grow ng bata. Yung glow niya. Ayan. At haluan nyo ng sinangag na dilis. Ayan. May protein na. Mataas ho yun sa protina. Sa mga kaibigan, pagdating ho sa atin na madalas na nag-prepare ng pagkain, lalo na sa mga kababaihan, ay dalangin ko na maging matalino ho tayo sa pag-prepare ng pagkain natin. Na kahit na low budget, low income, sikapin ho natin na masustansya pa rin yung mabibigay nating pagkain sa ating mga mahal na pamilya. Kasi ang mga bata, asa ng susian ulit, itapon sa malayo. Ayan. Kasi kung tunay ho nating minamahal yung ating mga anak, ayan, hindi ho natin sila bibigyan ng pagkain na pampaikli ng buhay, kundi pampahaba ng buhay. Ayan, eto po yung problema ngayon. Eto po yung usong-uso ngayon. Kung kulang naman sa pagkain, sobra naman sa nutrisyon o sobra naman sa sustansya. Ayan. Kaya, usong-uso po yan, mga mukbang, ayan. Pagkain ng sobrang daming mga fries, manok, kung ano pa man dyan. So, eto po yung pinakapaalala sa atin, na iiwasan natin ang matatamis, maalat, at matatabang pagkain. Hindi po matabang matatabang pagkain. Kasi bakit? Alam niyo ho ba na ang sabi ng Panginoon sa Leviticus 3:17, nung hinayaan niya po yung Israelites na kumain ng karne, ang sabi niya po, tanggalin daw ho ang tabaan at dugo o dugo. Kasi ayaw ho ng Panginoon na magkasakit yung mga anak niya. Sapagkat kayo po ay minamahal ng ating Panginoon. At ayaw niya na ang anak niya ay nagkakasakit. Ayaw niya na ang anak niya ay kumakain ng mga pagkaing nakakaikli ng buhay. Kaya hanggat maaari ho,
Eto ho yun. Kasi etong tatlong ho ito po yung kaaway natin pagdating sa nutrisyon. Ang sobrang tatamis, sobrang aalat, at sobrang matatabang pagkain. Ayan. So, pahabain o paikliin ang buhay. Ngayon, kung kayo po ay sobra-sobra sa matatamis, maalat, at matataba, eto ho yung mga bunga niyan. Hypertension, ayan. Obesity o sobrang katabaan. Ano pa? Ayan, yung mga cancer ho, ayan. Gayon din naman ang diabetes. Yan ho ang tawag ho dyan, mga chronic diseases. Na usong-uso ho sa panahon natin ngayon. Kasi habang patanda ang mundong to, ay paiba na rin ho ng paiba yung perspective natin sa pagkain. Ayan. Yan ho ang bunga. Kung dati mga payat ho yung mga tao, ngayon mga sobrang na-overweight na ho sila. Kasi sobra sa nutrisyon. Ayan. So, ano nga ho ulit ang ating talata ngayong gabing ito? Ang panawagan ho sa atin ng Panginoon, mga anak, minamahal. Ayan, tunay na minamahal tayo ng Panginoon, ano? Na ninanais kong umunlad ka sa iyong kalusugan, katulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. At ang Panginoon, hindi po sa bawal yung pagkain ito, hindi po sa bawal yung maruruming pagkain. Kaya ho, bawal kasi ayaw niya ho tayong mapahamak sa pagkain. At ngayong gabing ito, mga kaibigan, gusto kong baunin niyo ang aral na sa lahat ng inyong gagawin, kumain man kayo, uminom man kayo, lahat ito, gawin ninyo sa ikapupuri ng ating Panginoon sapagkat siya ang inyong manlilikha. At dito lang po nagtatapos ang ating lekturang pangkalusugan. At bago pong lahat, inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko para sa ating panalangin. Tayo pa'y manalangin. Mga bata, pikit. Ayan. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil nilikhahan niyo po ang napakagandang mga prutas at gulay. Nilikha niyo po, Panginoon, ang mga iba't ibang halaman upang aming maging pagkain. At dalangin ko, Ama, na kami pa ay maging matalino sa pagpili ng aming mga kakainin. Nang sa gayon, Ama, kami po ay magkaroon ng mahabang buhay. Kami po ay maging malakas, malayo sa anumang uri ng sakit. At higit sa lahat, Panginoon, ay maging magamit ho kami sa magamit ho namin ang aming katawan upang makapagpuri at makapagsilbi pa po sa inyo. Ama, maaring limitado ang aming kaalaman pagdating sa nutrisyon, ngunit kayo po nawa ang siya mag-provide ng karunungan na kinakailangan namin upang kami, gayon din ho ang aming mga mahal sa buhay, ay magkaroon ng sapat na nutrisyon at magandang pangangatawan. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin, sa pangalan ho ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, magandang gabi po sa inyong lahat.
Sound check. Muli po isang magandang gabi sa inyo lahat. Yan. Parang walang tao ah. Magandang gabi po. Yung nasa likod, magandang gabi po. Oh, alam kong umuulan, malamig. Sa amin pong mga kapitbahay, magandang gabi po sa inyo lahat. At hinahinay lang sa inyong hapunan. Okay, at tayo po ay muli mag-aaral ng banal na kasulatan. At tayo po ay umaasa na kung sanay sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu ang siyang ating maranasan. Okay? May pakiusap ako sa mga bata, wala pang nakakakuha ng aking ipinangako sa inyo. Ngayon, gusto ko ibigay yun sa inyo. Okay? So, yung tahimik lang ang meron sa akin. Promise. Hindi ako papayag na hindi maibigay yun ngayon, ha? Kailangan maibigay ngayon. Okay? Ngayong gabi ay sabat nakatutok din o din okay. Pabalik. Sige, balik muna natin. Okay. Bukas, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, maghanda po kayo ng mga tanong na may kinalaman doon sa aking mga tinalakay na. At kung yung itatanong po ninyo ay tatalakayin ko, ay bahagya ko muna yung hindi sasagutin. Sapagkat yan po ay aking tatalakayin sa mga susunod na kabanata. Kung kaya ang bawat isa po sa atin ay magsipaghanda ng katanungan upang sa ganon ay tayo ay dire-diretso. Mas maganda ipo-forward namin yung text. Pwede kayong mag-text, pwede kayong mag-chat. Okay? Para doon namin babasahin yung mga chat ninyo. Ibibigay namin sa inyo yung sino yung pwede nyong i-chat o i-text para dire-diretso po yung ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang may kinalaman sa mga katanungan ng bawat isa sa atin. Marahil kayo nagtatanong kung ang Diyos ba'y mahal tayo? Sadya bang mahal ba tayo ng Diyos? O bakit pinabayaan ng Diyos na si Satanas ay manatiling mabuhay kung kaya tayo ngayon ay nagkakaroon ng mga iba-ibang mga problema na pinagdadaanan? Ngayong gabi pag-uusapan natin saan nagsimula ang kasalanan at paano pumasok ang kasalanan at sino ang kauna-unahang tao na nagkasala at saan ba nagsimula ang kasalanan? Doon ba sa langit o dini ba sa lupa? Subalit, bukas, huwag kayong mawawala. Bakit? Marahil ito'y matagal nyo ng tanong at marahil ito'y nababagabag ka at gusto mong masagot ang mga katanungan na tinatanong din sa amin. Na ang tanong, Pastor, saan ba napupunta ang patay? Gusto nyo ba makita ng kaluluwa? Sagot lahat. Gusto nyo ba makita ng kaluluwa? Huwag kayong mawawala bukas. Ilang kaluluwa ang gusto nyong ipalabas ko? 5 ha? Walang takbuhan ha? Walang takbuhan. Walang iwanan. Kayo, parang tahimik ang mga nanay. Teka lang, para kayong tahimik mga nanay. Ilang kaluluwa ang gusto nyong ipalabas ko? 7. Ito ha? Sige. 5 dito. 5 batang kaluluwa.
7 na kaluluwang matatanda. Alright? Balanse. Bukas, huwag kayong mawawala sa mga kabataang matatapang dyan. Sige, walang lalayaw, walang aalis, walang iwanan dito ha. Magpapalabas tayo ng kaluluwa. Marami man nagtatanong sa akin, Pastor, saan ba napupunta ang patay? Kapag ka ang patay ba na mabait, diretso sa langit, o pagka ang patay o yung patay na masama ay diretso sa impyerno, o yung medyo balimbing ang ugali, medyo mabait, medyo salbahe, saan ba napupunta yan? Sa purgatorio ba? Bukas, atin yan tatalakayin, atin yan hihimay-himayin, atin yan uusisain upang ito mismo makapagtanto at inyong mapagbulay-bulayan at malaman natin sangayon sa banal na sitas na walang iba kundi ang banal na kasulatan. Ready na po ba kayo? Ngayong gabi ay pag-uusapan natin bakit napakaraming pagdurusa. Sino dito ang walang problema? Itsura nyo pa lang, kita ko na agad, ang dami ng problema. Yung iba nakapagninoy pa. Sagad ang problema. Lahat tayo may problema. At wala ditong makakalusot kahit mga bata may problema. Ayan ha, nakikita ko na yung mga pirme ha. Nako, very good yung mga pirme sa akin. Are, pag-uusapan natin ngayon, gabi-gabi, ayaw. Ayan. Ang kaaway na walang iba kundi ang Diablo o Satanas ay walang ginawang mabuti kundi sirain ang pamilya, maging ang salibutan, marahil lang yung mga mahal sa buhay, o marahil lang yung mga anak, o maging yung mga asawa. Ngayong gabi ay ating aalamin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Babaybayin po natin. Bakit nga ba nagkaroon ng masama? Merong binabanggit ang banal na kasulatan. Sangayon sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 27, ang wika po ay ganire. At ang mga alipin ng puno ng sambayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang iniyasik mo sa iyong bukid? Yan ang tanong. Saan kaya nanggaling ang mga damo? Nagtatanong ang kanyang mga disipulo kung saan nanggagaling ang damo. At sumagot muli at sinabi, ang naghahasik ng mabuti, binhi ay ang anak ng tao. Ganon, ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi naman ay ang anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ano? Ang mga damo ay ano? Teka lang, nakikita nyo ba? Dito pa kayo, dito. At ang damo ay anak ng masama. Alright. Ibig sabihin, ang naghahasik ang ating Panginoon ng mabuting binhi, subalit ang kaaway, ang sabi ng banal na kasulatan sa 39, ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang, sabay-sabay, ay ang, meow-meow, anong meow-meow? Ay ang hina, ay ang, yan, tignan niyo, nakakita na ka ng Diablo? Hindi pa? O, tignan niyo muna yung katabi ninyo. Hindi yan Diablo, kaibigan niyo yan. Right, diretso tayo. Ang gawa ng Diyos ay walang iba kundi tayong lahat ay pagalingin mula sa ating mga sakit. Ngunit ang kaaway sadyang gumagawa ng kakaiba. Pinahihirapan niya tayo. So ngayon, sa banal na kasulatan at nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ano nangyari? Ngunit hindi sila nagwagi. Mamaya makikilala niyo itong dragon na to.
Okay? Ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Sino kaya yung dragon na yan? Nakakita na kayo ng dragon? Hindi si Toothless, ha? Next natin. At itinapon ang malaking, naku, sabaw. Ulit. At itinapon ang malaking, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Dito kasi kayo magbasa, oh. Sa akin kayo natingin eh. Okay? Saan siya tinapon? Siya itinapon sa lupa at ang kanyang anghel itinapon kasama niya. Sino itinapon? Una, Diablo. Pangalawa, mga. Bakit kayo sa akin natingin? Mga anghel. Yan. Okay? Next natin. Alright? Papaspasan natin, ha? Meron akong gustong ikwento sa inyo. Ito. Sino yung dragon na yan? Sa ngayon sa Ezekiel, meron na akong nakita mapagbibigyan. Sa ngayon sa banal na kasulatan, kaibigan, lahat ng isisiwalat natin dito, hindi haka-haka, hindi AI, hindi ChatGPT, kundi sang-ayon sa banal na kasulatan. Kapag walang nakatala sa Biblia, huwag natin paniwalaan. Pero kapag nasa Biblia, ikaw mismo ang bahalang magpasya. Ang wika ng Biblia, sa aklat ng Ezekiel, ng Ezekiel. Ito sino yan? Papas forward ko lang, ha. Sino yan? Si Ezekiel. Si Lucifer. Okay, papakilala ko sa inyo. Isa-isa lang. Wait lang, ha. Ayan. 28:15. Ang wika ng Biblia, pakibasa nga po, sabay-sabay. Ikaw ay sakdal. Dali lang. Kahit yung mga nanay, parang napping time na. Okay, ulitin natin, ha. Ready, begin. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, take note, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Okay? Pabalik ba yun? Ayan. Ang iyong puso, ano nangyari? Ang iyong puso, nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ano nangyari kay Lucifer? Okay? Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Ano pa nangyari? Nakita ni Lucifer yung kanyang kagandahan. Kaya delikado yung mga nagsasabing, ang pogi-pogi ko, no? Maharap sa salamin. Pogi-pogi, kahit nakaganyan na yung tsuro. Ang pogi ko, pastor. Yung iba, nakagano pa, pastor, pogi ko, di ba? Ha? Delikado. Ito ang ngayon sa aklat na Isaias, Kapitulo 14, 12, patuloy hanggang 14. Ang wika ay, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaasan ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Alright. Ano sabi ng Biblia? Itataas. At pasin niyo po ba ang dahilan kung bakit nagkasala? Pasin niyo mga kaibigan. Sa langit, makinig po kayo, sa langit, walang Diablo. Walang Satanas. Pero magtataka ka kung bakit nagkasala si Lucifer na siyang anghel na pinakamaganda na isa sa mga nilikha ng Diyos. Pero magtataka tayo, bakit siya nagkasala? Paano nagkasala? Sa sarili niya. Kaya delikado pala mga kapatid.
pag nagmamataas tayo. Pag nagmamataas tayo sa ating sarili, ako lang ang magaling. Ako lang ang makwarta. Ako lang ang pogi dito. Delikado, ang sabi ng Biblia. Ang sabi niya rito, at sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Yan yung dahilan kung bakit itinapon yung tinatawag na dragon, matandang ahas na dyablo dito sa lupa. Ang kadahilanan kung bakit itinapon, dahil sa pagmamataas. Huwag niyo sasabihin, pagmamataas lamang naman, pastor. Huwag mong gagawin yung lamang. Sapagkat yung pagmamataas sa mga bata, sa mga kabataan na nagmamalaki sa mga magulang, palibasa kayo nakapagtapos na at minamaltrato ninyo yung mga magulang niyo, sasabihin niyo, bakit? Ano ba tinapos mo? Pag bulay-bulayan mo yan, baka yan ang ikalagbak mo. Pag-isipan mo yan, baka ikaw ay bumaksak. Tatandaan mo, kaibigan, hindi ka magkakaroon kung anong meron ka ngayon kung wala ang magulang mo. Tuloy. Anong wika ni Lucifer? Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gusto niya maging gaya ng kataas-taasan. Ano pa? Yan po ang nangyari, mga kaibigan. Isang magandaan. Sino ba nakakita na ng dyablo? Ano ba itsura nun? Yung dyablo, Satanas, ano itsura nun? May sungay. Tama ba? May sungay, may buntot. Baka kambing yun. Ha? O baka kalabaw, o kaya baka. Si Satanas, walang sungay. Walang buntot. Magbasa tayo ng Biblia. Sa drawing meron. Dinrawing lang, pero wala ho yung sungay at walang buntot. Naging masama laang, ginawa nyo na, pinapangit nyo na. Di ba? Magagalit sa atin yan. Ano pa nangyari? Okay? Hiniyagi sila. Mga kabataan, mga magulang, mga anak. Ang taong nagmamataas, itinatapon, hindi pwede sa langit. Ano pa? Kung dito yung ating makikita, nag-uusa ng ating Panginoon. Nang itinapon si Satanas mula sa sangkalangitan patungo sa kalupaan, sino ang kaununahang tao ang nagkasala? Sagot. Ano mo? Si Adan at sino unang nagkasala? Si Adan o si Eva? Si Eva. Ba't Adan? Di ba? Kayo talaga, parang di nyo kinakanta yun Alam mo ba, wala tayong magagawa. Di ba kinakanta yun? Alam mo na. Si Eva at si Adan. Sino unang nagkasala? Si Eva. Patunayan mo, pastor. O, teka lang. Walang sasagot sa mga kasamahan ko, mga mananampalataya. Doon lang sa mga bisita natin. Nakapakuha nga ng wallet ko. Yung sa tamang sasagot, bibigyan ko na ng premyo. Nasaan ba yung anak ko? Dalawa yung anak ko Ayan. Nakapakuha lang ng wallet ko, pasuyo lang ang kinain nila Eva at Adan? Mansanas! Apple! Galing Sino pa? Mangga! Ano pa? Mako pa! Grabe naman. Ano pa? Ano kinain? Hindi. Ano? Sa mga hindi ka... Ulitin ko yung tanong. Malapit na. Ano ang kinain ni Eva at Adan? Bayabas! Ano yung hinog na? Pinya! Pinsanas? Pinagsama mo Orange! Okay, tama na. Anak. Ayan. Kala nyo nagjo-joke ako Wait lang. Wala pang nakakakuha ng tama. Lahat tatamaan na.
Alright. Buti. Oh, 100. Yung maingay, hindi ko tinatawag. Yung maingay, hindi ko tatawagin. 100. Sa mga magulang. Sa mga bisita lang namin, ha? Mawalang galang lang, huwag na po kayong bumulong. Para po kayong mga albularyo. Ano? Pag nakatayo, maingay, hindi tinatawag. Okay, basahin natin ang Biblia. Walang nakasagot, teka lang. Mamaya magtatanong ulit ako. Dali ha. May maingay, walang maingay kasi. Okay, saan na ako? Sige na ha. Alright. Eto na. Ginawa sila Ebatadan. Saan nang galing ang tao? Sa Unggoy. Takko! Nihintay ka doon sa Manila Zoo. Nandun yung mga chipasi kung kangaroo. Apa, bakit ka mag-anak mo yun naroon? Ha? Sino papayag na kamukha niya, Unggoy? Taas ako. Ha? Ay, nako. Wala, sala. Pakinggan ninyo Pag-aaralan natin kung paano yan nilikha. Pero sa ngayon, pag-aaralan natin, paano nagkasala sila Ebatadan? Nagkasala sila Ebatadan sa pamamagitan nito. Ayan na. Nilikha ng ating Panginoon, pero binigyan sila ng instruction kung ano gagawin. At ang sabi ng ating Panginoon, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy ng halamanan, subalit tatapat, pero mula sa punong kahoy ng pagkakilanlan ng mabuti at ng masama. Wala hong masanas. Sorry. Wala din pong apple. Apple, wala po. Okay? Kundi pagkilala ng mabuti at ng masama. Ay huwag kakain, sapagkat sa araw na ikay kumain na yaon, ay tiyak na mamamatay. Ano sabi ng Biblia? Binigyan ng instruction yung mag-asawa na si Eva at Adan na sa lahat ng halamanan, grabe naman yun, Nay. Lahat ng halamanan, makakakain ka dun. Bakit yun pa yung tinali mo? Sana. Diba? Naimbag na gabi sa inyong tanan mga kaigsoon, ha? Bisa-bisaya din good. Okay? Ano nangyari? Kinain o hindi? Umaya, titingnan mo natin. Ayan, anong klase yan? Dinrawing Mukhang mansanas ba? Mukhang makopa. Tingnan nyo ang kasalanan nagsisimula saan? May kanta yan Nagsimula sa patingin-tingin. Alam na yung mga kantahan na yan. Pinilit kong gustuhin. Bisyo ay, lumalim. Ano nangyari ngayon? Diyayakat na. Pare, shut na muna. Ano sabi ng lola? Wag. Bakit ko pinabanggit sa inyo yan? Ang kasalanan nagsisimula sa patingin-tingin. Nakita niyo, pagkaganda ng babaeng are. O kaya, baliktarin naman natin. Lagi na lang yung babae natingin Yung lalaki natingin, yung babae naman natitingin sa lalaki. Pagkagandang lalaki naman aring si Gino. Diyan pala ang palaban na. May 6 packet. Yung bulsa niya. Hindi rin Magandang lalaki. Mga nanay, nagsisimula yan sa patingin-tingin. Pagkabait ni kumpare. Kumpare, ikay muna hindi na magmerienda. At bakit kayo napapagod na? Nagsimula yan sa patingin-tingin. Yung pera ng magulang mo, kahit 5 piso yan, pag kinuha mo yan, kasalanan yan. Nagsimula yan sa patingin-tingin. Eto na. Nakita ni Eva, sabi ni Eva dito,
Sinabi ba ng Diyos, nag-uusap sila ng ahas. Sa Kapampangan, hahas. Pag in English yan, his snake. Okay? Sabi ng ahas, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa 5 punong kahoy sa halamanan. Nag-uusap yung ahas. Nag-uusap. Ano sabi ni Eva? Sabi ni Eva, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, datapat pero, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Alam ni Eva, ang utos ng Diyos. Subalit si Satanas, yung ahas na nagpanggap para tuksuhin si Eva at Adan, nag-uusanay, sabi niya, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo ay mamamatay. Ngunit subalit, sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ganyan kasinungaling si Satanas. Kaya sa mga bata nagsisinungaling, ang ama ninyo na sinungaling ay walang iba kundi si Satanas. Okay? Ano nangyari ngayon? Nakita ni Eva, o nga no, masarap, maganda, kainin. So ang ginawa niya, kinain ni Eva ang bunga ng pagkilala sa mabuti at sa masama. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging gaya o kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Sa masamdali, mga kaibigan, kaya't nung makita, eto na, ang kasalanan nagsisimula sa patingin-tingin. Nakita mo yung pera. Nakita mo yung pera. O kaya nakita mo yung cellphone. Kursinada mo. Dahil nakita mo siya, kinuha mo siya. Ganyan po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya't nung makita ng babae ang punong kahoy, ay mabuting kainin at nakakalugod sa paningin. Diyan talaga nagsisimula yan. Na dapat nasayin upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain nito. Ito maganda. Alam mo, maganda sa babae, marunong mag-share. Okay? At binigyan din niya ang kanyang asawa. O, nakita nyo na mga kababayan, saan nagsimula ang kasalanan? Nagsimula sa babae. Okay? Pero huwag kayong mag-alala. Marunong kayong mag-share. I like it. Gusto nyo, nagsishare kayo. Ito naman sa Eva, dahil asawa niya yon. Sige, till death to us part tayo. O, kung mamamatay, sama na tayong dalawa. Kinain. Pero totoo nun, sinuway nila ang utos ng Diyos. Nung sila ay kumain, eto malupit. Ang tao kapag nagkakasala, anong ginagawa? Ano ginagawa? Nagtatago. Nagsisinungaling. Ano pang ginagawa? Naninisi. Yung mga tao, pagka nagkasala, ano ginagawa? Naninisi. Nagtatago. Mga kaibigan. So anong ginawa? Eto na, nagtuturuan na sila. Sabi nila, narinig ko ang tinig sa halamanan, ako'y natakot sapagkat ako'y ubad. At ako'y nagtago. Sabi nung bumabalik. Kadali ha. Okay. Tapos, at sinabi, sino nagsabi sa inyo na ikaw ay ubad? Kumain ka ba nga ng bunga ng punong kahoy? Ang ibig sabihin ibig baga sabihin, hindi ba alam ng Diyos? Alam ng Diyos yan. Parang yung mga magulang. Alam natin yung anak natin may kasalanan. Pero bakit mo tinatanong?
para malaman mo kung magsisinungaling o magsasabi ng totoo. Kasi gumawa na siya ng mali, pero gusto mo siyang subukan kung magsasabi pa siya ng totoo o hindi. Tama o tama? Okay. So, ang ginawa niya, na inuutos kayo sa inyo, huwag mong kainin. Anong ginawa nung lalaki? Ito naman ang karakter, Brother Pipito, ng lalaki. Maninise. Ano sabi nung lalaki? Ang babaeng ibinigay mo sa akin, makakasama. Ang nagbigay sa akin ng bunga, ng punong kahoy. At ito'y aking kinain. In other words, nanlalaglag. Ito pa maganda. Yung babae naman, sabi nung babae, teka, dinaya ako nung ahas at ako'y kumain. Ang problema yung ahas, wala nang maituro. Wala na siyang maituro. Last na siya. At dahil sa kasalanan, take note, yung buhay nila Eva at Adan na maginhawa, na sana'y wala ng kamatayan, wala na sanang matanda, wala na sanang mahihirapan mga anak, wala na sanang mamumulupi, wala na sanang magkakasakit, pero bunga ng kasalanan, kung kaya tayo'y nakakaranas ng samud-saring mga hindi magandang kapalaran sa buhay natin. Kaya magtataka, bakit kahit anong sikap ko maghanap buhay, naghihirap pa din ako. Kaya magtataka ka, kahit sikapin mong buuin yung pamilya mo, nagiging magulo pa din kayo. Bakit? Sapagkat sinisikap ni Satanas na sirain at wasakin ang tahanan nyo. Lalo tigid kung wala kang Diyos. Ang pamilyang walang kinikilalang Diyos, ang isang gustong biktimahin ni Satanas. Mga kaibigan, kaya mula nang magkasala sila Eva at Adan, ang mga kababaihan naghihirap ng mga anak at ang mga lalaki hindi pwedeng hindi kakain na hindi pinaghirapan. Kailangan pagpawisan. Ang lahat ng kakainin natin, kinakailangan manggagaling sa pinaghirapan natin. Kaya huwag ka na magtaka, pinagpapawisan ka. Yan ay bunga ng kasalanan na inabot ng ating mga magulang. Ilang taon nabuhay si Eva o si Adan? Ilang taon? Sa ngayon sa Biblia, ang lahat ng mga araw na naging buhay ni Adan ay 930 taon ay siya'y namatay. Ang buhay sana ni Eva at Adan ay magpakailanman. Ngunit bunga ng kasalanan, ito ay tuluyan ng nawaglit. Mga kaibigan, kung ating pagmamasdan ang katayuan ng mundo natin, hindi na siya pabuti ng pabuti, kundi pasama na ng pasama. At sa ating, ang sabi ng Biblia dito, babasahin ko lang itong isa. Sa Juan, mga anak, babasahin natin to sabay-sabay ha. Ang sabi dito, tayo kayo mga anak, para basahin nyo to. Maganda to eh. Juan 8:44, ano sabi? Okay, upo. Isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya yung mga bata nagsisinungaling, mga kabataan nagsisinungaling, pati yung mga magulang nagsisinungaling. Pengi pera, wala kang pera. Ayun, nala sabi may pera, yan lagi, hindi nakasya ang pera. Diba? Tingnan natin. So mapapasin natin, walang ibang ginawa si Satanas, kundi sirain ang pamilya natin. Walang ibang ginawa si Satanas, kundi lagyan tayo ng mga problema. Di ba kayo nagtataka?
kilala niyo pa ba si Kristo? Mga magulang, sa mag-asawa, kilala niyo pa ba si Kristo? Sa gabing ito, gabi-gabi, ipinapakilala at ihahayag namin si Kristo sa inyo. At gabi-gabi, sa pagpapatuloy ay nais ng ating Panginoon. Saan ikaw at ako nakakaranas mismo ang ating Panginoon Jesus na nagkatawang tao. Wala siyang ibang ginawa kundi lahat ng may sakit. Ginawa niya, pinagaling niya, yung pilay, naglakad, ulam na habang tayo natingin nakatinig, yung nasasabihan ng masamang espiritu na nagtabuyan sa ngalan ng ating Panginoon Jesus. Ngayong gabi, kaibigan ko, mismo si Job nakaranas ng sakit-sakit mga pagsubok sa kanyang buhay na para ba daw ako mismo ang aking pagmamasdan, para ba daw hindi ako magtatagumpay. Salamat ka lamang sa ating Panginoon. Ang aking kahinaan. Nariyan siya para ako'y kanyang panakasin. Nariyan siya para ako'y patindahan. Nariyan siya para ako'y kanyang tutupin, mahalin. At saka sa pagdadaman niya ang aking kahinaan. At nananaydamin ako ng Kristo na siyang magliligtas sa akin. Kaibigan, hindi ho biro ang panawagan. Alam niyo ho ba? Minsan ang ating Panginoon, hindi na minsan, nag-uusap. Ang sabi niya doon sa aklat ng Job, Kapitulo 8, 1:8, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Hindi ko na po yan babasahin sapagkat napakahaba. Pero gusto ko yung ibigay sa inyo ang maiksing kwento na karanasan ni Job. Si Job nag-uusanay tapat kay Jesus. Tapat sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng kanyang pagiging tapat, sinubok siya. Sinubok. Nariyan, nangamatay ang kanyang mga anak, sabay-sabay. Yung kanyang mga ari-arian, mga hayop, nangamatay. Mismo siya ay nakaranas ng sakit na tinatawag na ketong, na pinandidirian at ang mga mata ng mga tao sa kanya ay tingin na siya pinarurusahan ng Diyos. Ganun pa man siya nanatili sa ating Panginoon at nanatili siyang tapat sa ating Panginoon hanggang sa siya ay nagtagumpay. Kaibigan, sa gabing ito, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin, ang sabi ni Job, ang pangalan ng ating Panginoon. Kung ating pagmamasdan, ang sabi dito, kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Para anong gawin? Para subukin ang katapatan ng bawat isa sa atin. Titignan kung gaano kalalim ang pananampalataya natin. Kaya kung ating pagmamasdan ng Biblia, nag-uunsahan si Job mismo. Mga kaibigan, kung ano man ang nadarama natin ngayon, ang wika ng sabi, sino itong nagpapahirap kay Job? Walang iba kundi si Satanas. Sino ang nagnakaw ng kanyang mga hayop at pumatay sa kanyang mga lingkod? Walang iba kundi si Satanas. At sino ang nagpadala ng buhawi at pumatay sa kanyang mga anak na lalaki at babae? Walang iba kundi si Satanas. Kaibigan, sa gabing ito, patuloy nating aaralin at patuloy nating pag-uusapan gaano ba tayo kamahal ng ating Panginoon. Sa gabing ito, nais ko pong ipakilala sa inyo si Jesus. Si Jesus nag-uusan ay hari sa sangkalangitan. Pero sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, siya ay nagkatawang tao, nakitulad sa mga tao, upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan
na siyang tanging pag-asa lamang natin. Kaibigan, walang ginawa ang ating Panginoong Jesus, kundi tinanggap niya at inako niya yung kasalanan ko na kasalanan mo sana na tayong lahat ay mapaparusahan. Pero sa ngalan ng pag-ibig, sinambot niya, sinalo niya, kinuha niya yung kasalanan mo at kasalanan ko. At siya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, hindi titigil ang dyablo na gaya ng leon na umuungal at maghahanap ng malalapa. Hindi siya titigil. Kaya tuwan-tuwa si Satanas kapag may mga malilikot na bata dito. Tuwan-tuwa si Satanas kapag maraming hindi nakikinig. Pero pag ang usapin, dali mo dito yung artista, pupunta ka at hindi mo yakagin. Pero pag usapin, may kinalaman sa kasulatan, sa salita ng Diyos, niyakad mo na, hindi pa rin pupunta. Kaibigan, hindi ho kataka-taka sapagkat ang ating Panginoon mismo nakaranas na kung saan ay pasakit at pahirap pagaman siya ay anak ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, sa gabing ito, ang banal na kasulatan ay nagpapahayag sa atin. Ang wika ng Biblia, nasa kaninong panig tayo. Kung sa panahon na darating ang ating Panginoon, sa gabing ito, bago ka matulog, siguraduhin mong nanalangin ka. Iluhod mo sa Diyos. Bakit? Bakit? Kasi bukas hindi mo alam kung buhay tayo. Wala tayong katiyakan sa buhay natin kung tayo'y tatagal pa o mananatili pa dito sa mundong ito. Wala tayong katiyakan. Kaya't kinakailangan na tayo po ay taimtim na manalangin sa ating Panginoon at tayo'y siguraduhin na tayo'y nasa Kanyang panig. Sa katapus-tapusan, mga kaibigan. Ang sabi ni Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ano daw ang gagawin natin? Kanino lalapit? Kanino lalapit? Kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin, hindi sa amin, hindi sa kanila, hindi kung kani-kanino, kay Kristo tayo lumapit. Kaibigan, sa gabing ito, huwag niyo po itong baliwalain. Yung panawagan na ginagawa namin dito, marahil ito ay hindi natin sinasadya, pero may panukala ang Diyos na marahil sa gabing ito ay mapakinggan mo, huwag mo sanang baliwalain, baka last chance mo na yan. Hindi ka man lang nakalapit sa ating Panginoon. Huwag na huwag mong babaliwalain ang panawagan ng Diyos sa mga sandaling narinig mo siya. Ang wika ng Biblia, ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Ang mga magulang natin, minsan ubus na ng pasyensya. Minsan ang mga mahal natin sa buhay, wala nang tiwala sa atin. Minsan ang mga mahal natin, kaibigan, wala na rin tiwala sa atin. Pero salamat sa Diyos, hindi niya tayo itataboy. Pastor, kahit ba napakadumi ko, kahit ba makasalanan ako, kahit ang baho na ng puso ko, kahit napakaitim na ng puso ko, kahit ang dami ko nang ginawang mali sa buhay, yes, tanging ang Diyos lamang ang ituturo ko sa inyo na yayapos at yayakapin at tayo'y kanyang tatanggapin at tayo'y kanyang lilinisin. Kaibigan, sa gabing ito, nais mo bang mapabilang sa sangkalangitan? Yung nais mo, maaari bang itaas muna natin ang ating mga kamay? Bahagi na kung saan isasabihin mo, Lord, sa gabing ito, nais ko pong italaga ang aking sarili na may tala sa aklat ng buhay. Maaari bang taas niyo mga kamay? Yes, Lord, mga kapatid, sa gabing ito, ang panawagan ng ating Panginoon, siya ay darating.
sa kanyang pagdating. Ikaw ba ay nasa panig niya o na kanino ka nakapanig? Muli po, magandang gabi sa ating lahat at sa ating pagtatapos. Di kaya eh. Para po sa... Hello? Hello? Nawala. Hello? Nawala. Hello? 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 Para po sa ating closing song, tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin sa isang sandali. Si Jesus
kami po'y aalis, maasa po kami na ang pagpapalag biyaya ng Diyos